Must Jesus bear the cross alone? Ready? Sing. Must Jesus bear the cross alone and alone? The world go free. No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. The consecrated cross I'll live till death shall set me free, and then go home, my crown to wear, for there's a crown for me. Oh, precious cross, oh, glorious crown, o'er resurrection day. Angels from the stars come down and bear my soul away. Mother Vita. So magparang umaga po sa ating lahat at tayo papatuloy sa ating gawain sa pagputol-putol ng tinapay at pagpilog-isawa. At ako po muna babasa na ng talata sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 20. Natin po sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pagkaalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng sarong pagkatapos sa makahapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsinom sa pagkaalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ng kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po ay bukod at manalangin. O Diyos naman na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay mas puso nagpapasalamat. Na minsan pa ay pinagpinti po sa amin ang pagkakataon na ito upang alalahanin namin ang katakilan mo ang anak sa Kristo Jesus. Narito, Panginoon, hawak na yung mga bukod, ang katas ng ubas na sinusumbulos ang dugo, at ang tinapay na walang libadura, sinusumbulan naman sa mga katawan. Dalangin namin, Panginoon, na paspasan niyo po ang mga bagay dito at ang bawat isa po sa amin natatanggap sa mga oras nito. May pagkaroon po sa amin na yung kapatawaran sa mga pagkakasala o pagkukulang.
gayon din ay mas malakasin ang aming pananampalataya, Panginoon. Ito po ang aming sinasamo at dalangin sa ngalan po ng anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Amen. Dawalan po tayo para sa pag-ambagan. Kung ibabasa na ng talata sa 2 Corinthians chapter 9, verses 5 to 7. Iniisip ko nga kailangan ipamanhid sa mga kapatid sa mga unang kumarihan sa inyo. Ay handa agad ang inyong abuloy na pinangako ng una, upang ito'y may handa na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sakilitan. Datapwat sinasabi ko na nag-aasig ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasig ng sagala ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa tinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tuwitin po natin ang hymn number 68. Hymn number 68 po. When upon like billows you are tempest-tossed. Ready? Sing. When upon like billows you are tempest-tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Heaven comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tayo po yung muling ibinugod ang dalangin. O Diyos Ama na dakila para pamilya sa lahat, Panginoon, kami yung puso papasalamat sa lahat po ng biyaya at pagpapala na patuloy niyo pong binibigay sa akin. Higit sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay kalakasan na tinataglan po namin sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, na mga salapin ito sa harapan, naway magamit ito sa pagpapalaganap ng salita, Panginoon. At gayon din makatulong sa ilang kapatid po namin na kailangan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa nagdaras ng mundo, na patuloy niyo po kami iningatan. At ihiling namin, Panginoon, sa mga sunod na araw darating, na patuloy niyo po kami ilayo sa kapahamakan. Pagkaloob niyo po sa amin ang mga pangailangan sa inyong pisikal na pangatawan. At gayon din na patuloy din kami humingi ng kapatawaran sa inyong pagkakasala. Nadalangin din namin, Panginoon, na makaingatan niyo din po kami sa inyong mga negosyo at trabaho. At gayon din ay pagkaloob niyo po sa amin ng kapayapaan sa inyong mga pinag-isipan. At sa mga bagay, Panginoon, hindi naman sa bispo ng mga labi, ay patuloy po namin pinapasalamatan, hinihiling. Sa ngalan po na yung anak na si Kristo Jesus, ang tagapagligtas, ngayon at pangalaman. Amen.